Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor Oji. Nais ko po kayong i-welcome sa umagang ito sa pag-aaral po sa salita ng ating Panginoon. Kung nakahanda na po ang ating mga Biblia, buksan po natin sa aklat po ng Genesis. Genesis chapter 3, verses 1 hanggang 7. Ito po ang pagkasabi sa salita ng ating Panginoon. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsay tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, hindi naman ipinapakain sa amin ang anumang bunga ng halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito ay humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang niyon, magkakaroon kayo ng pagkakaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mga mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagpi-tagpi at ginawang panakip sa katawan. Atin pong narinig ngayon yung unang pagkakasala, yung first sin na nakomit, tapos yung first lie as well, no? Yung unang kasinungalingang sinabi ng Diablo para kay Adam at saka kay Eve. My topic for this morning is faith without a single doubt. Faith without a single doubt. Kung titingnan natin, marami mga taong naniniwala sa Diyos. Pero minsan, yung pagdududa, nandyan pa rin eh. Ano ba yan? Pananampalatayang may pagdududa? Hindi po. Faith without single doubt. No? Kasi kung titingnan natin, maraming mga taong naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, pero ayaw maniwala sa kayang gawin ng Panginoon. They only believe God in their mental asset. What we call by mental asset. Yung hanggang isipan lang, no? Naniniwala sila na ang Diyos ay magaling. Naniniwala ako hanggang isip lang, but they don't believe God with all of their hearts. The Bible tells us if you believe in God with all of your heart, you can see to this mountain that it shall be moved and it will be moved. If you have faith like a mustard seed, yun po yung sabi ng Bible, and you will believe with all of your heart. Faith po na nandoon lang sa puso, no? At tapos you can say to the mountain, faith that is accompanied by action. Ito po nangyari kay Adam at kay Eve. Minsan ginagawa ng tao nagtatanong sila, bakit ba kasi nilagay yung punong kahoy doon eh? The problem is not the tree itself, but the disobedience of man. Kasi kung sasabihin ng Diyos, huwag kayong dumaan dito at sinuwayan ng tao yun, of course, magkakasala din ang tao. Hindi sa kahoy po ang pagkakasala na atin po nakikita. The problem is the attitude of man, the disobedience of man before the Lord. Kaya po, mali po na sabihin natin na kung kinuha lang sana yung kahoy na yun, hindi na sana magkakasala ang tao. No! Pwede maglagay ang Diyos ng isang restriction doon. At sabihin niya, huwag kayong dumaan sa area na ito dahil mamamatay kayo o dahil magkakasala kayo. Pwede gawin ng Diyos yun. But He make it as a fruit, because He has given man an option to choose. Binigyan niya ang tao ng option para pumili. Pero, nasa sa tao na po yun. Because God loves us, He has given us a free will. Another point po, na kung titingnan natin, ang devil po ay gumagamit po ng half-truth, no? He is using half-truth. Hindi po buong katotohanan ang kanyang sinasabi. But I have this quotation, half-truth is a whole lie. Ang taktika po ng demonyo is maglalagay po siya ng doubt doon sa puso natin, no? Maglalagay siya ng lies, kasinungalingan, kunting kasinungalingan sa Word of God. Ginagamit niya ang Word of God to place it in the heart of man and began to question the Word of God. Minsan po,
maiisip natin yung nangyari kay Jesus Christ doon sa wilderness. Tinempt siya ng devil. But ang ginamit ng devil is the word, di po ba? Di ba sinabi sa salita ng Panginoon na ang tinapay ay pwede mong gawing, ang bato gawin mong tinapay? Now, what the devil is using is, he's using the word. Ginamit niya ang salita ng Panginoon mismo bilang lagyan tayo ng doubt, no? Bakit hindi ito nangyayari? Later, I will discuss paano ito nangyayari sa ating personal na buhay. The devil is trying us to deceive us and giving us, some lies. My question for you is, do we have faith in God without single doubt? Yung faith ba na hindi nakabase kung anong nararamdaman natin, nakabase kung ano ang nakasaad sa salita ng ating Panginoon? That is what I call faith without single doubt. Because most of the time, if we will fail to believe in God, what will happen to our lives? We cannot live a terrific life. We cannot live a life that is fulfilled. Church and the children of the Lord, my friends, nais ko kayong i-challenge with this message. Have faith without single doubt. Na ang faith natin hindi nakabase kung anong nararamdaman, hindi nakabase kung ano ang presente nating kinalalagyan, kundi ang faith na nakabase sa salita ng ating Panginoon. Pagnilay-nilayan po natin ang mga bagay na ito at pag-isipan. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod. Sinabi ng Biblia sa Psalms chapter 25 verse 8 that God good and upright is the Lord. Therefore He teaches sinners in the way. Kung titingnan natin, the Lord really gives us His word, and He is good in our lives. Faith is not based on your feelings but on His written word. When the Bible says that He is good, then it is true because that's what His word tells me so, and not what I feel. Pag sinabi ng Biblia na mabuti ang Diyos, then it is. Ang iniisip ng Diyos ay para lang din sa ating kabutihan. Because that's what the Bible says so. Hindi dahil yun ang nararamdaman ko. Kasi minsan nakabase lang tayo sa ating feelings eh. Pag hindi natin nafe-feel, hindi natin pinapaniwalaan. But true faith is acting on His word, not just not just waiting that we can see before we have to believe. I will tell you, God is not withholding anything from you. He has given you the freedom. He has given you the choice, the free will. But He warns us because He is thinking for our own good. Yun ang maganda sa ating Diyos eh. He always warns. He always tells us that this is not good, this is good. Why? Because He is thinking for our own good. Hindi yun para sa Kanya eh. Yung pagbabawal ng Diyos, hindi yun para sa Kanya. In fact, para po yun sa atin. Minsan kasi nagsasabi tayo, ay maraming bawal dyan, ayaw ko magsimba dyan. Hindi po ang simbahan ang nagbabawal. No? At ang ating Diyos po ay hindi po naglalagay ng restriction sa atin para po tayo ay masaktan. Bagkus ginawa yun ng Diyos upang tayo po ay palalahanan, upang hindi po tayo maligaw ng landas, nang sa ganun po, tayo rin po ay mapabuti ang takbo ng ating buhay. Have faith in God without doubt, no? Alam nyo, minsan, the devil tries to question the word of God. He plant a seed of doubt and unbelief in our heart. Yun po yung ginagawa ng devil. He questioned the word of God. When doubt and fear is planted, then the seed of faith is swallowed and choked by it. Nilunok, no? Or sinakal ng doubt and fear yung seed of faith natin. Ang tanong ko, anong seed o binhi meron tayo? Is it seed of faith or seed of doubt? Mag-ingat po tayo sa doubt and unbelief because it will swallow the seed of faith that we have. When you started to believe, you are healed.
Ano sasabihin agad ng Biblia, ng demonyo sa'yo? Kasi sabi ng Biblia, by His stripes we are healed. Tama po ba? Nung pinaniwalaan mo, sinabi mo, naniniwala ako na ang Diyos ay nagpapagaling sa akin. Sabihin tayo agad sa'yo ng diablo, bakit? Nawala na ba yung sakit? Nandyan pa rin, di ba? Na-feel mo pa rin, di ba? Na-feel mo sa likod mo? Gaganunin tayo ng demonyo. Because the devil wants us to have to put doubt in our hearts doon sa mga salita ng Panginoon. Simple lesson lang ang kailangan nating marinig mula ngayon sa umagang ito, no? Dahil gusto natin ng faith na without single doubt, therefore, never entertain the devil. Simple. Never entertain the devil. Huwag mong entertainin yung demonyo, yung ideya niya. Sabi ng Biblia, do not give place to the devil. Yun ang pagkasabi po ng Biblia. And I believe that's true. Your faith will become stronger, and your faith ay puno po ng hope, because it's based on the Word of God, not based on your feelings, but based on the Word of God. Pag sinabi ng Diyos na malaya ka na. Pag sinabi ng Diyos na pinatawad ka na, pinatawad ka na. Pag sinabi ng Diyos na you will become the head, not the tail, totoo na yan, nangyayari na yan. Pag sinabi ng Diyos, I will give you life and more abundantly, tanggapin mo na. Huwag ka na magduda. Believe and receive it as if you already have it. No? Walk with it, feel it, think about it, talk about it, then you will get the result that you are expecting. That's what faith is. So my brethren, my sisters, my brothers, I want to challenge you. Have faith without a single doubt in God and His Word. Kung may pananampalataya kang tulad nito na walang pagdududa sa salita ng Panginoon, I will assure you that 1 year from now, you will see a tremendous result in your life. And even I would say, have faith in God that I don't know, maybe tomorrow there will be changes that you can see. But I will tell you, hope is for the future. But faith is based on now. So when you say, I am healed, say it, I am healed now. Huwag mo sabihin, I might be healed tomorrow. I might be healed next week. No? Or I am healed next month. No. When the Lord says, you are blessed, say, yes, I am blessed now. Faith is now. Hope is tomorrow. Now, faith is now. Ngayon, kaya paniwalaan mo, I believe now. When you said, Pastor, paano yung mangyayari? How can I will say that I am blessed, I am rich, nandito ako ngayon sa utang? Believe nga manampalataya tayo. Have faith in God. Sabihin mo, I believe now that I am rich. Pastor, wala akong pera. Ang pagyaman mo hindi nakasalalay sa pera, but in your thinking, in your belief that God is the supplier of everything. Have faith without single doubt. God bless po.